Sang-ayon ako at tama ang argumento ni Senador Rodante Marcolita. Ang nakasulat lang po doon ay South China Sea. Hindi po naman nangangahulugan na pag sinabi natin South China Sea, pag-aari na ng China yon. In the same manner, Mr. Chair, yung Indian Ocean, hindi po pag-aari ng India yon. Yung Gulf of Mexico, Mr. Chair, hindi rin pag-aari ng Mexico. Kaya hindi dahil nakapangalan sa Iglesia ni Cristo, si Cristo na ang may-ari nito. Alin ang pipiliin ninyo? Ang iglesyang gumagamit lang sa Roma 16:16, ngunit inaamin na wala silang kaugnayan dito? Church of Christ mentioned in Romans 16:16 is not meant for us, but for the Church of Christ established during the first century. Ang tanong dito, sino ba ang unang iglesia ni Kristo? Sinabi ng kanilang ministro, at ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. May iglesia bang namamana? Alam ba ninyo kung bakit bago namatay ang tagapagtatag sa Iglesia ni Cristo na si Mr. Felix Manalo, pinili ang anak na si Eranio Manalo na susunod na mamahala sa Iglesia ni Cristo? Pagkatapos ang anak naman ni Eranio na si Eduardo at ngayon inihanda ang anak ni Eduardo na si Angelo. Dahil ba ito'y iglesia sa pamilyang Manalo? May pinagbatayan sila mula mismo sa lumang tipan at ito daw ang dahilan kung bakit ang anak ang susunod na kahalili. Ay ang paghalili ni King Solomon sa pagiging leader o hari ng Israel pagkamatay ni Haring David na kanyang ama. Natatandaan niyo po ba? Totoo ba ito? Sapat na ba ang pagdala sa pangalan na Iglesia ni Cristo ay totoo na iglesia? Tara, pag-usapan natin ito. At alam nyo ba mga kapatid na kahit sa kanilang Pasugo Magazine, inaamin na ang Church of Christ na lumitaw sa Pilipinas walang kaugnayan sa Iglesia ni Cristo sa Roma 16:16. Ito ang mabasa natin. Pasugo, Marso, Abril, 1981 sa pahina 3. Church of Christ mentioned in Romans 16:16 is not meant for us, but for the Church of Christ established during the first century. Kitams? Nasa kanilang Pasugo Magazine yan. Kaya ang tanong, bakit ba pag ang pag-uusapan ay Iglesia ni Cristo, kahit mga aklat Katoliko, pinagchap-chap nila? Naalala ninyo yan? Kahit mga aklat Katoliko, pinagchap-chap tulad dito. Ano pa ang patotoo ng librong ito, Aklat Katolika tungkol sa Iglesia ni Cristo? Sa page 39 naman po, ganito sinasabi, whoever he is and whatever he is, he who is not in the Church of Christ is not a Christian. Kaya sa pagkakataong ito, sasagutin natin, samahan ninyo ko. Kasi mamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. At sa mga suki nating taga-subaybay, huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang kung gusto niyo ang talakayang ito pagsagot sa ibayang pananampalataya at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Welcome sa lahat
na mga suking taga-subaybay, tama talaga ang argumento ni Senador Marcolita noon na si congressman pa na ano daw, hindi ko mo nakapangalan ng sa isang pangalang halimbawa South China Sea. Ay, anong sabi niya? Ay pinag-aari na sa China. Oh, balikan natin ang pahayag ni Marcolita kaugnay diyan. Oh, sandali. Balikan natin ang kaniyang pahayag at may argumento sila kung bakit daw na napasapasa sa mga anak yung pamumuno ng iglesia. May ginamit silang talata sa Lumang Tipan. At ito'y tatalakayin natin. Balikan muna natin. Sang-ayon ako at tama ang argumento ni Senador Rodante Marcolita. Ang nakasulat lang po doon ay South China Sea. Hindi po naman nangangahulugan na pag sinabi natin South China Sea, pag-aari na ng China yon. In the same manner, Mr. Chair, yung Indian Ocean, hindi po pag-aari ng India yon. Yung Gulf of Mexico, Mr. Chair, hindi rin pag-aari ng Mexico. Kaya hindi dahil nakapangalan sa Iglesia ni Cristo, si Cristo na ang may-ari nito. May iglesia bang namamana? Alam ba ninyo kung bakit bago namatay ang tagapagtatag sa Iglesia ni Cristo na si Mr. Felix Manalo, pinili ang anak na si Eranio Manalo na susunod na mamahala sa Iglesia ni Cristo? Pagkatapos ang anak naman ni Eranio na si Eduardo at ngayon inihanda ang anak ni Eduardo na si Angelo. Dahil ba ito'y iglesia sa pamilyang Manalo? May pinagbatayan sila mula mismo sa Lumang Tipan at ito daw ang dahilan kung bakit ang anak ang susunod na kahalili. Ay ang paghalili ni King Solomon sa pagiging leader o hari ng Israel pagkamatay ni Haring David na kanyang ama. Natatandaan niyo po ba? Totoo ba ito? Sapat na ba ang pagdala sa pangalan na Iglesia ni Cristo ay totoo na iglesia? Tara, pag-usapan natin ito. Sila mismo ang nagpahayag nito. Wala silang kaugnayan sa Church of Christ na binanggit sa Roma 16:16. Pero nagtaka tayo kung wala silang kaugnayan sa Church of Christ na binanggit sa Roma 16:16, ang tanong, ba't ginagamit palagi na kami po ang tinutukoy ayon sa Roma 16:16? Balikan natin ang kanilang Pasugo Magazine kung ano ang mabasa sa pahina 6 ng kanilang pampleto. Sa makatuwid, alinmang iglesia na hindi tinatawag sa pangalang Iglesia ni Cristo ay hindi siyang iglesyang kay Kristo. Hindi nangangahulugang sapat ng tawagin lamang na Iglesia ni Kristo ang iglesia upang ito ay kilalaning tunay na kay Kristo. Tama. No? Di mo ba? Kaya malinaw na ginagamit lang nila ang salitang Iglesia ni Kristo. Ngayon, inaamin po ba maging ng mga tagapagturong Katoliko na napakasamang kalagayan pagka ang tao'y nasa labas ng Iglesia ni Kristo? Pakinggan ninyo ang patotoo ng isang sumulat ng aklat. Ang babasahin namin ay The Spirit of Catholicism. Ang sumulat po ay si Carl Adam. Sa page 192 sa wikang Pilipino ko na po babasahin. Totoong may iisang iglesia ni Kristo lamang. Ito lamang ang iisang katawan ni Kristo. At kung wala ito, ay walang kaligtasan. Na walang kaligtasan sa labas ng iglesia. Hindi
Hindi po namin ito pahayag. Binasa lang po natin ang nakasulat sa aklat na ito. Uulitin natin ang sinabi ng sumulat ng aklat. Ang sabi niya rito, totoong may iisang iglesia ni Kristo lamang. Alinsunod pa sa kanya, ito lamang ang iisang katawan ni Kristo. Ito, pansinin po ninyo. Kung wala ang wika ito, ang tinutukoy niya wala sa iisang tunay na iglesia, ang sabi niya, walang kaligtasan sa labas ng iglesia. Bakit po natin ito tinatanggap? Hindi ba't yun din ang pinatunayan ng mga apostol? Ibinatay lang po niya sa Biblia, yung sinabi niya. Na pagka ang tao ay hiwalay o nasa labas ng tunay na iglesia, wala pong kaligtasan. Kaya mga kaibigan, kahit po nagre-relihiyon, kahit gaano ka-devoted o ka-deboto sa kanyang relihiyon, kahit gaanong pagsisikap ng tao sa kanyang isinasagawang paglilingkod, na di umano ipinatutungkol niya sa Panginoon Diyos, pero kung wala po sa loob ng tunay na iglesia, yan po ay pinatutunayan maging ng mga parang Katoliko, at yan po ay nakabatay po sa pagtuturo ng Biblia, walang kaligtasan sa labas ng tunay na iglesia. Grabe naman talaga ito. Pati Iglesia Katolika, dinadawit niya sa kanyang propaganda, no? Ayon po sa kanya, pinatutunayan ng Aklat Katoliko na ang nasa loob lamang ng Iglesia ni Kristo ang maliligtas. Gumamit pa siya ng referensya, The Spirit of Catholicism ni Carl Adam, page 192. Ayan, nakikita nyo sa screen. So, ang tanong, totoo ba ang pahayag niyang ito, mga kababayan? Susuriin natin yan. Totoo bang ang iglesia na tinutukoy ng aklat ay ang iglesia na kanyang kinaaaniban? Babalikan natin yung aklat, ano? The Spirit of Catholicism ni Dr. Carl Adam. Sa ating kopya, yung 1931 edition, sa page 175. At nakikita nyo po yan sa screen, ano? Yun ang nakalagay. Pero kasi iba siguro yung edition na ginamit nila ng aklat at yung sa atin. So yung sa atin, yung medyo malapit doon sa kanilang keynote, mga kababayan. Ayan, nakikita nyo sa screen. Base po sa ating nakita dito, mga kababayan, ang nag-iisang Church of Christ sa aklat na ito ay siya ring nag-iisang body of Christ. Kasi sabi, true, there is only one Church of Christ. She alone is the body of Christ, and without her, there is no salvation. Ibig sabihin, yung nag-iisang Church of Christ sa nasabing quotation ay siya ring nag-iisang body of Christ, mga kababayan. Ano ba ang tinutukoy na Church of Christ na siya ring body of Christ na nag-iisa sa nasabing aklat na ito? Ang tinutukoy ba na Church of Christ na siya ring body of Christ sa nasabing aklat na ito ay ang iglesia na kinaaaniban ni Victor Sandoval? Susuriin natin yan. Babasahin natin naman dito sa page 159. Sa aking kopya, ganito po ang ating mababasa. The Catholic Church as the body of Christ, as the realization in the world of the kingdom of God, is the Church of humanity. Napakaliwanag po ng ating nabasa. Ang nag-iisang body of Christ na siya ring Iglesia ni Kristo na nag-iisa ay ang Iglesia Katolika, mga kababayan. At tama po yun, yung talagang aral ng Iglesia Katolika, ang nag-iisang Iglesia ni Kristo ay ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ayon po sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 811, mga kapatid. Kaya ang Iglesia ni Kristo sa aklat ng kanyang binasa, base po sa ating napag-alaman, ay siya pong Iglesia Katolika, mga kapatid. Ibig sabihin, dahil ang Iglesia Katolika ay ang secondary cause of our salvation, ay meron po tayong kasiguraduhan na kung gagawa tayo ng mabuti talaga, ay tayo po'y maliligtas dahil kaanib po tayo sa tunay na iglesia na itinayo ng ating Panginoon Hesukristo. Kaya itong pahayag na ito ni Victor Sandoval, hindi po naman ito pahayag. Binasa lang po natin ang nakasulat sa aklat na ito. Uulitin natin ang sinabi ng sumulat ng aklat. Ang sabi niya rito, totoong may iisang iglesia ni Kristo lamang. Alinsunod pa sa kanya, ito lamang ang iisang katawan ni Kristo. Ito, pansinin po ninyo. Kung wala ang wika ito, ang tinutukoy niya wala sa iisang tunay na iglesia, ang sabi niya, walang kaligtasan sa labas ng iglesia. Busted yan! Mali po yan, mga kapatid. Ano na naman ba ang kanyang mga magiging hirit para sabihin sila lamang ang ililigtas ng Diyos?
O eto, panoorin natin. Maging sa patotoo ng iba't ibang otoridad, halimbawa ng Iglesia Katolika at ng mga Protestante, ano ang masamang kalagayan ng tao pagka hiwalay o hindi kaanib sa iglesyang itinatag ng ating Panginoon Kristo? Ang babasahin namin sa inyo ay aklat ng Iglesia Katolika na pinamagatang The Papal Encyclicals, edited by Anne Fremantle, sa page 153. Ang Iglesia ni Kristo na banal na itinatag sa kapakanan ng mga kaluluwa at ng walang hanggang kaligtasan, pinatutunayan po ng mga otoridad Katoliko. Ang Iglesia ni Kristo anya ay itinatag para sa kaligtasan. Ayon po sa ating napanood, pinatutunayan na naman daw ng isa pang aklat Katoliko na ang nasa loob lamang ng Iglesia ni Kristo ang maliligtas. Siyempre, yung Iglesia ni Kristo na kanyang ipinapalitaw ay yung Iglesia na kanyang kinaaaniban, mga kapatid. At yung binasa niya, The Papal Encyclicals in their Historical Context ni Anne Fremantle, page 153. Ang tanong, totoo ba ang kanyang mga pahayag na ito? Sige, susuriin na natin. Bubuklatin natin ang aklat, The Papal Encyclicals in their Historical Context ni Anne Fremantle, page 153, na isinulat noong 1956. Ito po yung kinote niya. Nakikita niyo po sa screen yan. The Church of Christ, which has been divinely instituted for the sake of souls and of eternal salvation. Anong iglesia kaya ang tinutukoy ng phrase na Church of Christ sa aklat na ito, mga kapatid? Babalikan natin yung aklat sa page 153. Ito, babasahin natin sa inyo yung nasa taas at yung nasa baba. Yung surrounding context, Ito po ang ating mababasa. Venerable brothers, it is surprising that in our time, such a great war is being waged against the Catholic Church. Sa unang bahagi, ang sinasabi, mga kababayan, meron palang isang gera na nangyayari laban sa Iglesia Katolika. Ngayon, ano ba yung gera na tinutukoy at anong iglesia ba yung kinakalaban nung mga sinasabing kalaban nung iglesia na yon? Sabi dito sa baba, it is from them that the synagogue of Satan, which gathers its troops against the Church of Christ, takes its strength. Yung participants pala nung gera na binabanggit sa taas, yun po yung mga kasamahan ni Satanas at yung iglesia ni Kristo. Ibig sabihin, yung tinutukoy na Church of Christ sa baba, yung Catholic Church, mga kababayan. Klarong-klaro po yan. Ibig sabihin, ang tinutukoy pala ng phrase na Church of Christ sa aklat na ito ay ang Iglesia Katolika, mga kababayan. Uulitin natin, yan po ang ating aral. Catechism of the Catholic Church, paragraph 811. Ang nag-iisang Iglesia ni Kristo ay meron pong one, holy, Catholic, at apostolic sa kanyang marks, mga kababayan. Kaya tama, ang Iglesia ni Kristo sa aklat na kanyang binasa ay ang Iglesia Katolika, mga kapatid. Kaya itong binabanggit ng ministrong ito, pinatutunayan po ng mga otoridad Katoliko. Ang Iglesia ni Kristo anya ay itinatag para sa kaligtasan. Ang masasabi ni Cabornok dyan, busted yan! Nako Ibig sabihin po, ang Iglesia Katolika talaga ang tunay na Iglesia ni Kristo na dapat pong aniban ng tao, mga kapatid. At ang magsasabing hindi po Iglesia Katolika ang nag-iisang Iglesia ni Kristo, ayon po sa Kawikaan 14:18, yung nagsasabi ng Iglesia Katolika ay hindi daw Iglesia ni Kristo yon, kamangmangan po yun, wala pong alam yun, mga kababayan. So, di batayan na pag Iglesia ni Kristo, dala ay kay Kristo na. Tanong, alam naman natin na ang ginagamit nila palagi ay Roma 16:16. Di ba? Ito, mangagbatian kayo ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng Iglesia ni Kristo. Kaya sa kanilang paggamit dito, gagamitin nila, pinag-chop-chop nila, mga kapatid, yung mga aklat Katoliko na nauna nating inihayag na ninyo. Kung gusto ninyo,
nasa uploaded na yan, tinatalakay natin. So, since Iglesia ni Cristo, yung pangalan ng kanilang grupo na itinatag ni Felix Manalo dito sa Pilipinas sa Punta Santa Ana, Manila, kaya sabi nila, kami ang tinutukoy. Pero alam niyo na yung Roma 16:16, sila mismo ang nagsabi na hindi at walang kaugnayan sila. Ganon din, ang Roma 16:16, kung tingnan natin mga kapatid, small letter, hindi capital letter yan. No? Churches of Christ ang nakasulat. Ibig sabihin, isa lang yan sa bahagi sa tinatawag na descriptive terms, paglalarawan sa tunay na iglesia, at hindi yan proper name na nakasulat na official name. Kahit sabihin niya, meron namang salin na Biblia at Biblia ng Katoliko na ang nakasulat ay capital C, proper name, descriptive name, descriptive term ang naturang nakasulat. At ang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo, babala ng ating Panginoon Jesucristo, San Mateo 24:24, na di yan makilala mga kapatid sa kanyang pangalan dahil maraming magsisilitawan at magdala dito. So, yun, isa na si Felix Manalo at yung delusional nila na pangalan, basta mabasa lang Roma 16:16, at gamitin ang mga aklat Katoliko, pero alam niyo, ang daming mga nagamit sa pangalang Church of Christ na nauna pa kaysa kay Felix Manalo. Ano yung grupo na yan mga kapatid? Walang iba. Yung Church of Christ na itinatag noong 1930 ni Israboth. Una pa yan kay Felix Manalo. May Church of Christ na itinatag ni Hiram Page sa taong 1842. May Church of Christ na itinatag ni William Chavis sa 1830. Nauna pa yan kay Felix Manalo, mga kapatid. Oh. So, napansin ninyo na di batayan na pag ang isang grupo nagdala sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, yon ay tatag na ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Kahit sa Pasugo Magazine nila, ito ang mabasa. Pasugo Magazine, Mayo 1997, page 11, way back on July 27, 1914. The Church of Christ was registered with the Philippine government. The registration papers state, among other things, that Brother Felix Y. Manalo is the founder of the Iglesia ni Cristo. See? Yun ang malinaw na pag-amin sa kanilang Pasugo Magazine na ayon sa SEC registration, mga kapatid, sino ang nagtatag? Walang iba, si Felix Manalo. Pero may kontrahan sa kanilang Pasugo Magazine. Bakit? Ito'y atin lang inilahad para sa mga kapatid natin na nagsisiyasat at naghanap sa tunay na iglesia na tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Sabi ng kanilang mga Pasugo Magazine, ilan, alam nyo, sinabi na di naman namin kinikilala na si Felix Manalo ang nagtatag o founder. Pero, excuse me, may Pasugo Magazine kayong nakasulat na ang may akda ay si Mary F. Ruiz noong 1997 sa pahina 16 na ang sabi, after the death of Brother Felix Y. Manalo, the organization has attained greater levels of glory, integrity, and prosperity under Brother Eduardo Manalo. O se? Diyan, makita ninyo mga kapatid na after the death daw. Okay, sandali muna.
may acknowledge natin dito, no? Tulad ng mga gusali, kayo'y itinayo sa pundasyon, sabi ni Lian Maria Lavirsa, inilagay sa mga apostol at mga propeta. At ang batong panukaran ay si Kristo. Episo 20:30. So, Chiruli Ruakin, Bro Windel, sugo si ka Felix Manalo kasi siya ang nangaral sa Iglesia ni Kristo. Ba't mo kinokontra ang Iglesia ni Kristo? Kayo ba ang kinikilalang sugo? O na, claim lang yan ni Felix Manalo na sugo siya sa daw. At sinagot na natin yan ang pagiging sugo daw ni Felix Manalo. Sinagot na natin yan. Meron tayong kasagutan diyan. Pwedeng makita ninyo. So, una, kung tingnan natin, ang Pasugo Magazine ninyo ang nagsabing wala kayong kaugnayan sa Roma 16:16. Ito, walang kaugnayan. At ano ba, dahil nabasa natin na nakarehistro kayo sa Securities and Exchange Commission, alam nyo ba kung matutulan ba nila na sino ang tunay na iglesia? Tingnan nyo ang Pasugo Magazine ninyo na ang may akda ay si Phil John Puentes. Sa Marso-Abril 1986, page 4, I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the 1st century. O see? Di pala niya matutulan na ang simbahang Katoliko ngayon ay siyang Iglesia ni Kristo mula pa nung unang siglo. Ministro ninyo mismo nagsabi niyan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. See? Talaga pong sa pasimula, ang Iglesia Katolika, yan po ang Iglesia ni Kristo. Kaya dito mga mahal na kapatid, buksan nyo sana ang isipan ninyo, no? Lalo na sa ating mga kapatid na palaging nagsubaybay, buksan niyo. No? Dahil sa pamamagitan nito ay makikita ninyo talaga ang katotohanan. So, kung ginagamit nila ang mga aklat Katoliko na nauna nang sinagot natin mga kapatid at sinagot ni Cabornok din, ibig sabihin, ginagamit ninyo ang Roma 16:16. Anong tawag diyan? Kahit nasa pasugo na ninyo na wala kayong kaugnayan. Ang tawag diyan ay squatter. Okay. Anong dahilan kung bakit napasa-pasa ang tawag ay dynastic succession? Napasa-pasa ang pamamahala sa anak. At may argumento sila ito. Kamakailan lamang ay nanumpa bilang Deputy Executive Minister ng Iglesia ni Cristo ang anak ni ka Eduardo Manalo. Ginanap ang panunumpa sa lokal ng iglesia dyan sa Navotas na sa pagkakaalam ko ay sinaksihan maging sa live streaming ng mga kapatiran sa iba't ibang lugar, dito man sa Pilipinas at sa ibang bansa. Yun, pinaghandaan na siya'y magiging susunod na kahalili sa kaniyang ama mula
kay Felix Manalo, pinalitan ni Ranio Manalo, ni Eduardo Manalo, at ngayon si Angelo ay nagiging deputy na. Ano ba ang batayan? Ang batayan, meron siya mga binanggit dito, lalo na sa mga kasamahan niya na meron daw umanong umanib sa INC pero nasa ibang planeta. Okay. Dito lang muna tayo sa kanyang. Ito ang dahilan kung bakit si Felix Manalo na founder ng Iglesia ni Cristo, pagkamatay, ang anak niya, pagkatapos ang anak na naman. Pumalit sa leader ng iglesia. Ganon. Gaya daw ni Moses na si Aaron, na hindi raw niya kaano-ano ang itinalagan niyang pumalit sa kanya sa pangunguna sa Israel sa panahon ng Exodus. Ulitin natin yon. Hindi raw kaano-ano ni Moses si Aaron. Hindi ka dugo, hindi ka mag-anak, ganon. Totoo ba yon? According to the Old Testament of the Bible, Aaron was an Israelite prophet, a high priest, and the elder brother of Moses. Mali si preacher. Kawawa naman. Nagtuturo ng salvation, daan ng kaligtasan ng kaluluwa. Pero, simpleng kaalaman sa Biblia ay hindi alam. Nako, pag ganyan ang tagapangaral nyo, ilayasan nyo na. Hindi langit ang destinasyon nyo. Somewhere else. Baka sa kabundukan ng tralala. Ang nagsabi dito ay ang kaanib sa iglesia ni Felix Manalo na si Moises, pumalit sa kanya ay si Aaron. Tanong, nang namatay si Aaron, may mabasa ba yung anak niya ang pumalit? At pagkamatay, yun namang anak niya ang pumalit. At nagpatuloy ba yan hanggang sa panahon ng mga apostol? Hindi. Tignan natin, sisilipin natin. At mayroon pang argumentong ginagamit. Yung pagkamatay ni King David. Ituloy natin. Baka magpalusot si preacher at ang mga kauri niya. Makabawi ba? At least sa kapatid ni Moses, ipinagkatiwala ang liderato, hindi sa anak. Oo nga naman. Wow talaga. Paano ngayon yan? Makakabawi ba si preacher na pakialamero? Mga kababayan, kung totoo man po na kay Aaron na kapatid ni Moses, ipinagkatiwala ang pangunguna sa Israel sa panahon ng Exodus, nung nawala si Moses at hindi sa anak niya, gaya ng sinasabi nung bumabatikos na mangangaral, eto ang tanong, batas ba yun? Ulitin nga po natin, batas po ba ng Diyos yun? Tuntunin po ba yun? Polisiya ba yun ng Diyos na hindi dapat ang anak ng leader ang pumalit sa kanya pag wala na siya? Hinihintay kong basahin nung preacher sa Biblia na ginamit niyang sangkalan sa kabulastugan niya na ipinagbawal ng Diyos ang ganong gawain. Wala akong narinig na binasa at hindi siya nagbasa ng Biblia. Ang tanong, kung walang ganong mababasa sa Biblia, kabawalan sa leader na ang anak niya ang pumalit sa kanya pag wala na siya, paanong naging mali ang INC sa pagpapanumpa kay Ka Angelo Iranio bilang kapalit ni Ka Eduardo Manalo pagdating ng araw? Paano naging mali ang INC sa bagay na iyon? Magiging mali lamang ang INC kapag may ganong kabawalan. Unfortunately, sa mga masasama ang loob, ay wala pong ganon. Katunayang walang ganong kabawalan sa Biblia ay ang paghalili ni King Solomon sa pagiging leader o hari ng Israel pagkamatay ni Haring David na kanyang ama. Iyan talaga ang dynastic succession, lalo na sa kaharian. Pero, after King Solomon, yung anak niya na si Jeroboam, after kay Jeroboam, no? Balikan muna natin yung kay Joshua. After ni Moses, si Joshua. Ang tanong, after ni Joshua, sino ba ang humalili? Anak ba niya?
Di po ba? There was no a single leader who took over after the death of Joshua. Oh. At yun ang pinagbatayan nila. Balikan natin ang kay King David na ang humalili sa kanya ay ang kanyang anak na si Salomon. At pagkatapos ni Salomon, yung anak niya na si Rehoboam ang pumalit. Pero, alam niya, nang pinalitan na ni Rehoboam, ang kanyang kaharian ay nahati sa dalawang kaharian. Yung Northern Kingdom of Israel ruled by Rehoboam at yung Southern Kingdom of Judah ruled by Rehoboam. Yon sa mga anak, mga kapatid, na hati-hati yan. Pero ang tanong, kung tingnan natin ang Biblia sa panahon mismo ng mga apostol, di po ba si Apostol Judas na nagkaluno sa ating Panginoong Hesus, anong nangyari? Dahil siya ay nagpatiwakal, pinalitan siya. Ang tanong, kung ang argumento ng mga INC ay tulad sa panahon ni Moses at tulad sa panahon ni Propeta David, nangyari ba ito sa iglesia? Na ang tinutukoy nila, tunay po na ang iglesia ni Kristo ay ang simbahang Katoliko sa unang siglo. Nangyari ba na ang kahalili dapat anak? Halimbawa, nung namatay si Judas, pinalitan siya. Ano bang ginawa ng mga apostol? Silipin natin. Gawa ng mga Apostoles, Kapitulo 3, versikulo 23-26. So, they dominated two men. Joseph, called Barsabas, also known as Justus, and Matthias. Then they prayed, Lord, you know everyone's heart. Shew us which of these two you have chosen to take over this apostolic ministry, which Judas left to go where he belongs. Then they cast lot, and the lot fell to Matthias, so he was added to the 11 apostles. Ang tanong, si Matthias ba ay anak ba ni Judas? O, yan. Ginawa ba yan sa mga apostolis na noong namatay sila, pinalitan sa kanilang anak? Wala. Kaya mga mahal na kapatid, kung malinaw sa kanilang pasugo kahit sa kanilang rehistrasyon, Quilus Fundadores de esta Asociación San Felix Manalo, that the founders of this organization are Felix Manalo. So, alin ang pipiliin ninyo? Ang iglesyang gumagamit lang sa Roma 16:16, ngunit inaamin na wala silang kaugnayan dito? Kung inaamin nila na wala silang kaugnayan sa Roma 16:16 dahil ito ang nakasulat, Church of Christ mentioned in Romans 16:16 is not meant for us, but for the Church of Christ established during the first century. Ang tanong dito, sino ba ang unang iglesia ni Kristo sa unang siglo? Kanilang pasugo magasin din, nagsabi, mga kapatid. I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the first century. Kaya, tama ang sinabi ng kanilang ministro na ano daw? Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong.
at ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po. Okay. Yon, inaamin na nila. Pero nabasa ko dito na ang Iglesia ni Kristo daw patuloy lumakas dahil yun umano ang maling argumento. Bakit? Di po ba kahit ang kay Kibuloy lumakas din? Ibig ba sabihin kay Kibuloy totoo na? Kahit ang Islam lumakas din. Ibig ba sabihin yung tatag ni Muhammad totoo na? Yung Church of Christ ni Alexander Campbell lumakas din. Yun po ba ibig sabihin kahit ang Seventh-day Adventist lumakas din, pinanggalingan niya ni Felix Manalo? Yun po ba ang batayan? Dahil lumakas, tunay na. Ang katotohanan, may babala ang ating Panginoong Hesus. San Mateo 24:24 na marami talagang madaya sa paglitaw nitong mga bulaang mga ngaral sa ating panahon. Kaya ulitin ko mga mahal na kapatid, ang pagdadaya ay maranasan talaga sa iba't ibang paraan. Pero alam niyo, napaka-delikado pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganganib pati ang ating kaluluwa.